Noong unang panahon, sa isang mahirap ngunit payapang baryo, may isang batang nagngangalang Manggoy. Siya ay kilala sa kanyang kabaitan at pagmamalasakit sa kapwa. Kahit mahirap lamang ang kanilang pamilya, hindi niya ipinagkait ang anumang kaya niyang ibigay upang tumulong sa iba. Isang araw, habang naglalakad pauwi mula sa bukid, nakita niya ang isang matandang lalaki na mukhang pagod at gutom. Lumapit siya rito, dala ang kanyang baong tinapay. Walang pag-aalinlangan, lumapit siya sa matanda at iniabot ang kanyang baong tinapay. Lolo, mukhang pagod po kayo. Kainin niyo po ito. Sabi ni Manggoy habang iniaabot ang tinapay. Huwag na, iho. Hindi ko matatanggap yan. Ikaw na lang ang kumain. Tugon ng matanda. Ngunit ngumiti lang si Manggoy at ibinigay pa rin ang tinapay sa matanda. Busog pa po ako, Lolo. Mas kailangan niyo po ito. Aniya, wala nang nagawa ang matanda kundi tanggapin ito. Habang kinakain niya ang tinapay, napatingin siya kay Manggoy na may paghanga. Nang makarating sa bahay, tinanong siya ng kanyang ina. Manggoy, anak, bakit mo binigay ang tinapay mo? Wala ka nang kakainin mamaya. Ayos lang po, Inay. Sagot ni Manggoy na may ngiti. Mas kailangan po nila ito kaysa sa akin. Dahil sa kanyang likas na kabutihang loob, palagi siyang handang tumulong kahit na nangangahulugan itong isasakripisyo niya ang sarili niyang kapakanan. Madalas niyang ibigay ang kanyang pagkain sa iba, matulungan lamang ang mga nangangailangan. Dahil dito, unti-unting nanghina ang kanyang katawan, ngunit hindi niya ito alintana. Patuloy siyang nagpagod sa pagtulong sa iba hanggang isang araw, nagkasakit siya ng malubha. Ginawa ng kanyang mga magulang ang lahat upang mapagaling siya. Ngunit dahil sa matinding pagod at kakulangan sa pahinga, hindi na siya nakaahon. Labis ang lungkot ng buong baryo nang siya ay pumanaw. Sa gabi ng kaniyang burol, isang mahiwagang diwata ang dumating. Napuno ng kakaibang liwanag ang paligid habang lumalapit ito sa mga magulang ni Manggoy. Napakabuti ng inyong anak. Ang kanyang puso ay puno ng kabutihan. Nais kong panatilihin ang kanyang alaala sa mundong ito. Maaari ko bang kunin ang kanyang puso? Wika ng diwata. Bagamat masakit, pumayag ang mag-asawa. Kinuha ng diwata ang puso ni Manggoy at itinanim ito sa lupa. Lumipas ang mga araw, isang maliit na punong may malalagong dahon ang tumubo sa mismong lugar kung saan inilibing ang puso ni Manggoy. Habang lumilipas ang panahon, lumago ito at namunga ng kakaibang bunga. Hugis puso, kulay ginto at may matamis na lasa. Nang tikman ito ng mga taga-baryo, sila ay namangha. Napakatamis ng bungang ito. Sabi ng isang matanda. Parang si Manggoy, puno ng kabutihan at tamis ng kalooban. Mula roon, tinawag nilang mangga ang bunga bilang pag-aalaala kay Manggoy. Ito ang kwento ng Alamat ng Mangga. Ang kwentong ito ay nagtuturo ng mahahalagang aral tulad ng pagiging bukas palad at matulungin sa kapwa, dahil ang kabutihang loob ay nag-iiwan ng pangmatagalang alaala. Ngunit ipinapaalala rin nito na habang mahalagang tumulong sa iba, hindi dapat pabayaan ang sariling kalusugan sapagkat hindi natin magagampanan ang ating misyon kung tayo mismo ay manghihina. Ang kwento ay isang paalala na ang tunay na kabutihan ay may tamang balanse ng pagmamalasakit sa iba at pangangalaga sa sarili.